Iniimbestigahan na ng Department of Justice ang investment scam na di manoy ng biktima ng libo-libong investors sa Mindanao. Sa datos na nakalap ng mga otoridad, aabot sa 12 billion pesos ang natangay sa mga investor. Humingi naman ng tawad ang may-ari ng kumpanyang Aman Futures Group at nangakong ibabalik ang pera. May report si Lia Manyalak del Castillo. Nitong Oktubre, unang naibalita sa GMA News ang pagsugod ng nasa 4,000 na biktima ng scam sa tanggapan ng NBI sa Pagadian City. Tinakbuhan daw sila ng kumpanyang Aman Futures Group matapos nilang maibigay ang halos lahat ng kanilang ipon bilang investment sa kumpanya. Nangako raw ang Aman Futures ng 50% na interes sa kanilang investment. Pero makalipas ang halos kalahating taon, hindi pa rin daw nila natamasa ang pangako ng kumpanya. Nag-start po last week sa August. Kaya kayo sa inap, iba po pag interest. Pila may interest eh? Sa 53 hanggang abot po 63%. So, 17 o 21 days. Agad na sinimula ng NBI ang investigasyon at paghahanap sa itinuturong may-ari ng kumpanya na si Emmanuel Amalillo. Sa unang linggo ng Nobyembre, pinangunahan ni DILG Secretary Mar Rojas ang operasyon. Dito na diskubreng 6 na buwang nag-operate ang grupo bago nila itinakbo di umano ang pera ng mga biktima. Ang DTI Pagadian naglabas po noon ng warning po sa publiko. Ngayon na pumutok po yan, may mga complaints po natanggap. Dahil po doon, si Secretary Mar Rojas po last Friday, pumunta po siya sa Pagadian. At ngayon po meron inatasan po ang DILG, ang DOJ at saka ang DOF na imbestigahin po itong Aman Futures po. Ang Department of Justice bumuo na ng isang panel na tututok sa kaso. My directive to PG is to form a good panel of prosecutors who are very reliable and hardworking so that matapos kaagad. As much as possible, gusto naming filean ng mga kaso before the end of the year. Hiniling din ni De Lima sa NBI na madaliin ang pagkuha sa mga dokumentong magagamit para masampahan ng kaso ang may-ari ng Aman Futures Group na si Amalillo at iba pang opisyal ng kumpanya. Inaalam na ng DOJ ngayon kung nasa bansa pa si Amalillo. Kung nakalabas na, I'm checking anong countries yon para we can immediately invoke yung mga existing bilateral agreements like MLAT. And then remember, if they're just within ASEAN, we have an ASEAN MLAT and magpapatulong tayo. Base sa record na hawak ng NBI Pagadian City, umabot na sa mahigit 8,000 ang bilang ng mga nag-file ng reklamo laban sa Aman Futures Group. Marami sa kanila, mga minimum wage earners. Nahimok daw silang mag-invest dahil nangako ang kumpanya na lalago ang perang ipinagkatiwala nila. Hindi bababa sa 12 billion pesos ang nakuha ng Aman Futures Group sa mga biktima. Kanina, naglabas ng video ng kanyang pahayag sa YouTube si Amalillo. Dito ay pinangako niyang ibabalik ang perang nakuha nila mula sa mga biktima. Humingi rin siya ng tawad, pero hindi kumbinsido ang ilan sa mga di umano'y na biktima ng kumpanya. At saka ngayon, yung iba pang mga incorporators na nagsabi na wala daw silang kasalanan. So, pumunta na lang sila sa proper authority na. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.